Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sumagap ng malalim na hangin si Misael, sa kadahan-dahang ibinuga, tila ninanamnam ang bawat segundo. Ngayon, sambit niya habang nakapamaywang at patango-tango, ito ang tunay na sariwang hangin. Ipinilig niya ng bahagya ang ulo habang inililibot ang tingin sa paligid, sa mga taong nagmamadali, sa ingay ng mga sasakyan, sa init at halumigmig na matagal niyang hindi naramdaman. Kakalabas lamang niya ng arrival gate ng paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino. Iyon ang unang pagkakataong muli siyang nakatuntong sa lupang kinalakhan niya matapos ang ilang taong pananatili sa Pransya para sa trabaho. Sa kabila ng pagod sa biyahe, may kakaibang siglang bumalot sa kanya. Inayos niya ang pagkakasukbit ng backpack sa kanyang likod, iisa lamang ang dala niya, saka mabilis na tumawid patungo sa pila ng mga taxi. Sa market. Market tayo, kuya, magalang niyang sabi sa taxi driver. Tumango ang driver at agad na umandar ang sasakyan. Hindi na niya kinailangang magdala ng maraming gamit. May bahay siyang uwian, isang tahanang matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik, kahit na walang sinuman doon ang may alam na darating siya. Naroon ang kanyang mga magulang, ngunit wala silang ideya na nakauwi na siya. Maging siya mismo ay hindi inaasahang mapapabalik sa Pilipinas sa ganitong pagkakataon. Hindi siya umuwi para magbakasyon. Nandito siya dahil sa negosyo. Sinundan niya ang isang mayamang kliyente, isang babaeng maaaring maging susi sa muling pagbangon ng kumpanyang pilit binubuhay ng kanyang tiyuhin. Nang malaman niyang umuwi ito sa Pilipinas, hindi na siya nag-atubiling sumunod. Ayon sa babae, pag-iisipan pa raw nito ang alok na pamumuhunan. May mahalaga lamang daw itong aasikasuhin at tatawag na lang kapag may pasya na. Ngunit lumipas ang isang buwan at nanatiling tahimik ang linya. Unti-unti siyang kinain ang pagkabahala at pananabik. Kaya nagpasya siyang siya na mismo ang lumapit. Mas mainam na naroon siya, handang tumulong, handang sumagot sa anumang tanong, habang nag-iisip ang babae. Hindi talaga sanay si Misael sa larangan ng negosyo. Isa siyang architect. Ang mundo niya ay mga guhit, sukat, istruktura at espasyo. Ngunit ang tiyuhin niya ang naging gabay niya noong panahong muntik na siyang tuluyang maligaw, hindi sa isang kalsada, kundi sa sariling buhay, dahil sa isang personal na problemang muntik nang sumira sa kanya. Ang tiyuhin din ang tumulong sa kanya upang makabangon at marating ang kinalalagyan niya ngayon. Kaya nang humingi ito ng tulong, nang sabihin itong nais nitong kausapin at kumbinsihin ang isang mayamang negosyante na minsan na ring naging kliyente ni Misael, noong nagsisimula pa lamang siya, hindi na siya nagdalawang isip. Tinanggap niya ang responsibilidad bilang utang na loob at bilang pasasalamat. At maswerte siya. Naalala pa siya ng babae. May pag-asa. Kinuha niya ang telepono mula sa bulsa at pinindot ang numero ng kliyente. Ilang sandali lamang at may sumagot sa kabilang linya. Magandang umaga, malamig ngunit elegante ang tinig ng babae. Magandang umaga po, Ginang Dibolt, magalang na sagot ni Misael. Si Architect Misael Ronquillo po, Ginang. Oh, masiglang bulalas ng babae. Misael ko. Ikinagagala kong marinig ang boses mo. Kamusta po kayo, Ginang? Tanong niya. Mabuti naman, salamat. At ikaw? Natutuwa akong tumawag ka. Matagal na kitang nais makausap simula nang marinig kong papunta ka sa Pilipinas. Naisa na kitang makita, ngunit alam mo naman, abala ako sa ilang mahahalagang gawain rito. Napangiti si Misael. May kakaibang sigla sa tinig ng babae. May magandang kutob siya. Opo. Sa katunayan, isang oras pa lamang po ako nakarating. Paumanhin kung nakaabala ako. Huwag kang mag-alala. Nagpapahinga lamang ako ngayon, sagot ng Ginang. Saan ka ba mananatili ngayong gabi? Iniisip ko pong manatili muna sa bahay ng aking mga magulang sa Makati. Napakaganda. Kung gayon, ipaalam mo lamang sa akin kapag may oras ka. May kailangan akong tulong mo kung wala kang tutol. Wala po akong alintana, tugon niya. Malaya po ang schedule ko hanggang katapusan ng buwan. Mainam. Tatawag ako para sa isang tipanan, sabi ng babae.
Maraming salamat po, Ginang. Mag-iingat po kayo. Pagkababa niya ng tawag, hindi napigilan ni Misael ang umiti. Narito na po tayo, wika ng driver. Sa inyo na po ang sukli, sagot ni Misael habang inaabot ang bayad at bumababa ng sasakyan. Huminto siya sandali at humanga sa paligid. Halos walang nagbago sa lugar sa nakalipas na 5 taon, mas maayos lamang, mas malinis, mas organisado. Sa susunod na kanto matatagpuan ang Astor House, ang maliit na pastry shop na pag-aari ng kanyang ina, isang patisyer na nag-alay ng buong buhay sa sining ng matatamis. Naglakad siya palapit sa fountain. At doon, ilang hakbang pa lamang, may napansin siyang isang babaeng nakaupo sa gilid nito. Abala ito sa pagsusulat, tila walang pakialam sa mundo sa paligid niya. Sa isang iglap, parang huminto ang lahat. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Ang hangin ay tila nagdala ng isang malambing na himig, parang awit ng pag-ibig na marahang bumabalot sa kanya. Hindi niya namalayang napaling ang ulo niya. Nakanganga pala siya. Napabuntong hininga siya, mabagal at malalim. Parang may bumubulong sa kanyang isip, kung ito ba ay panaginip o kung pinayagan na ba siyang silipin ang langit. Tunay na isang anghel. Ngunit tila mabilis din siyang ibinalik ng realidad sa lupa nang biglang tumayo ang babae at tumalikod. May nahulog mula rito, isang kumikinang na bagay. Napakurap si Misael. At sa susunod na iglap wala na ang anghel. Mabilis siyang lumapit at pinulot ang nahulog, isang pulseras na puti at ginto. Napangiti siya. May dahilan na siya. Ngunit nasaan na ito? Inilibot niya ang tingin at nakita ang babae, patawid na ng kalsada. Walang pag-aalinlangan, hinabol niya ito. Miss! Sigaw niya, ngunit masyado siyang malayo. Pagdating niya sa tawiran, nakatawid na ang babae. Pumito ang traffic enforcer, hudyat ng paghinto. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang palayong figura ng anghel. Mahigpit niyang hinawakan ang pulseras. Sa paligid, may tumutugtog na awit, isang kantang tila nagsasabing may mga pagtatagpong hindi minamadali, at may mga pusong handang maghintay sa parehong lugar, sa parehong oras, hanggang sa muling magtagpo ang mga landas. At sa sandaling iyon, alam ni Misael. Babalik siya rito. At hihintayin niya. Sa susunod na kabanata, muling magtatagpo ang landas ni Misael at ng babaeng misteryosa sa paraang hindi nila inaasahan, dala ang pulseras na magiging tulay ng kanilang unang pag-uusap. Samantala, unti-unting mabubunyag na ang babaeng tinawag niyang anghel, ay may malalim na ugnayan sa mga lihim at tunggali ang kasalukuyang gumugulo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Kaya abangan natin,